Nako, INC, nagsalita na. Simula nung ginigipit nila si Marcoleta at tinanggal pa dyan bilang vice chair. Nako, at alam na kung anong mangyayari sa eleksyon nito, kung sino yung susuportahan nila. Ito po, galing po ito sa Pinas News Insider. Siguro hindi po natin i-ano po yung video nila kasi wala po tayong ano dito na baka makapiright po tayo. Ito na lang, pakinggan nyo na lang ha. Ito po. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ito yung mga balita. Matapos bigilang magsalita, patahimikin, hinarang at tinanggal pa sa pwesto bilang vice chairperson ng committee ang Sagip Party List representative na si Congressman Rodante Marcoleta ay tila pumalag na at nagsalita na ang INC at mga miyembro na tila dismayado sa ginawang tila panggigipit ngayon ng Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong Pinas video. News Insider subscribe din natin. Namin. At ito na nga mga kababayan, tila mukhang hindi na nga makakayanan pa ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang umano'y mga ginagawang kabulastugan ng mga mambabatas sa Kongreso at panggigipit kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta matapos nilang patahimikin, hinarang, tinanggal sa committee at pinigilang magsalita sa plenary debates ng proposed 6.3 trillion national budget para sa taong 2025. Ayon pa sa inilabas na pahayag online ng ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC ay tila walang utang na loob ang Pangulo at ang kanyang administrasyon ngayon. INC po kami, hindi na kami nakapagtiis pa kaya ngayon magsasalita na kami sa publiko. Sobra na talaga ang ginagawang panggigipit nila kay Kong Marcoleta. Hindi na talaga makatao ang ginagawa ng mga mambabatas laro pa sa sikat ng araw na pera-pera na lang talaga lahat dyan sa Kongreso kung hindi kanila kaalyad. Pera-pera na lang daw sa Kongreso. Ayun po yan sa Pinas News Insider. Sabi, walang utang daw. Walang utang na loob ang Pangulo. Pera-pera na lang sa... Ay, pera-pera na lang ba sa Kongreso? Hindi naman siguro. Ito, galing yan sa INC sa binalita po yan na pera-pera na lang daw sa Kongreso. Hindi naman siguro. Mumurahin lang naman yung bag nila. Mumurahin lang. Milyon lang naman yung halaga. Yung relo nila. Mumurahin lang naman. Milyon lang din naman ang halaga. Ay, nako. Ito na. Nagkakampi-kampihan na. Hindi naman siguro maganda yung ginawa nila kay Congressman Marcoleta. Masyado namang halatado. Kinampihan lang si Vice President. Mula lang nung kinampihan na si Vice President Sara Duterte nakaraan. Kasi, kung ano man yung madalas nilang ginagawa sa Kongreso noon, ilang taon na yan si Marcoleta dyan, mukhang nagbago ngayon at mukhang iba yung purpose nila dyan kay VP Sara. Nakikita nila na ayon kay VP Sara nga, hindi naman budget yung target nila, kung hindi, impeachment. Kaya kinukulit nila dyan si VP Sara na paulit-ulit, pabalikin. Eto, dahil lang doon, biglaan, inalis. Harap-harapan pa yun kung napanood nyo po yung video na harap-harapan, inalis. Grabe, pinahiya ng harap-harapan. On live yan na inalis dyan bilang vice chair si Marcoleta. Hindi naman pwede yun. Magkakasama sila dyan. Pwede nalang pag-usapan nila dyan kung ano yung mali, kung may mali. Ay, di pala pwedeng kumontra dyan ngayon, Pag kumontra ka, kawawa ka. Pag kumontra ka, tanggal ka. Kailangan, kung ano yung gusto nila, yun ang masunod-sunod. Sino bang utos? Sino ba nag-utos? Sino ba nagmamando? Sino ba? Nako, may mga nagko-comment dyan. Baka yan ang kagustuhan ni Tambi. Sana all. Tinatin na lang. Yung mga yan, minsan, talagang trabaho lang. Pag utos ng boss, susunod yan. Pero sana, ang isipin nyo, kapakanan po ng taong bayan, hindi yung sa sarili nyo lang. Hindi yung magpapayaman lang kayo. Diyan sa Kongreso. Dito lang ang video. Bye-bye.